She is my heart. Bea, pwede ba tayo mag-usap saglit? Ano yun? Kasi matagal na tayo mag-on eh. Gusto ko sana maging seryoso na tayo. Yung official na. Larkin, sa gusto man kita, pero masyado pa tayong bata. Marami pa tayong pangarap na tutuparin. Naiintindihan ko sinasabi ko lang kasi gusto ko lang maging honest sa'yo. Salamat sa pagsasabi ng totoo, Larkin. Sige, mauna na ako. May susunod pa akong na klase. Uy, okay ka lang ba? Ba't parang lalim naman na iniisip mo? Sheila, 3 weeks na kasi akong delayed eh. Baka dahil lang sa pagka-regular mo, di ba lagi ka naman ganun? Oo, pero inaabot lang naman yun mga 1 week. Iba yung ngayon eh. 3 weeks na. Hala, hindi kaya. Huwag naman sana. Pero Mika, mas mabuti mag-test ka na ng PT pag uwi mo mamaya nang wala na yung bumabagabag sa isip mo. Sige, mamaya pag uwi ko. Please, sana negative. Sheila, positive. Totoo ba, Bea? Nandito lang ako supportan kita kung ano man maging desisyon mo. Pero ngayon kailangan mo muna sabihin kay Larkin. Natatakot ako. Mas mahirap kung patatagalin mo pa. Larkin, buntis ako. Ha? Sigurado ka? Oo. Bea, paano na tayo? Ang bata pa natin. Ito ba yung nag-ano tayo ng birthday ng isa nating tropa? Kailan nga yun? Oo, yun nga yung gabi na may inuman tayo. Kasama mga kaibigan natin. Pero pareho tayo may tama nun. Kaya nagawa natin yun. Bea, sorry. Dapat naging responsable tayo. Pero kailangan nating harapin to. Bilang mag-aaral, ang mapapayo ko lang sa mga kabataang pumapasok agad sa premarital sex ay huwag magpadala sa emosyon or damdamin nararamdaman natin. At kung sakaling mang napapressure kayo at wala kayong masabihan, kung maaaring magsabi ka sa mga magulang nyo. At kung nahihiya kayong magsabi sa magulang nyo, may mga tao dyan or kaibigan kayo pwedeng mapagsabihan na magbibigay sa inyo ng suggestion, opinion at tamang solusyon para sa problema ang kinaharap nyo. Sapagkat sa huli, aanihin mo din at kung yung resulta mo yun ay hindi maganda, ikaw lang din ang kawawa sa huli. Kaya mas maiging pag-isipan at bigyan muna ng solusyon yung bagay na yun bago ka pumasok sa tinatawag nilang premarital sex kasi nga hindi siya maganda sa mga kabataan kasi nga once na pumasok ka sa ganong sitwasyon ay sa bandang huli ikaw rin ang kawawa kasi nga mawawalan yung karapatan mo mag-aral, hindi ka makakapag-aral yung mga bagay na dapat ay umuunlad ka na kasama ng iba pang mga kabataang umuunlad ay hindi mo na rin masasabayan kasi nga ganun nga kasi may mga result sometimes or minsan na ang premarital sex ay tungkol to sa dalawang magkasintahan na sex na hindi pa kasal at maaari itong magresulta ng pagkabuntis. Once na nabuntis ka bilang teenage or bilang bata, may mga bagay or may mga karapatan ka, kalayaan ka na hindi mo magagawa dahil buntis ka at maaga kang naging ina or batang ina. Kaya ang magpayo ko lang sa iyo, kung sakaling pressure man yung magiging cause kung bakit kayo nakapasok sa ganyang sitwasyon, mas mahalagang isipin nyo muna yung present before yung future. Kasi nga, alam natin na bilang kabataan, nahihirapan tayong mag-isip tungkol sa future. Kaya unahin muna natin yung present kung sino man yung mga taong pwedeng tumulong sa atin sa present bago yung future.